In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Mm-mm. Father, as we come together for this Bible study, we ask for your blessings and guidance. Please bless each member, those listening online, and any newcomers who may join us. Use this group mightily, Lord, to spread your word and your love. May your Holy Spirit be our guide as we study your word. Help us understand and apply your teachings in our lives, growing in faith and love. May our Mother Mary teach us to receive your word, to bear your word, and to share your word to others. We thank you for this opportunity and offer this time to your glory. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Our gospel for tonight is taken from the book of Luke, chapter 21, verses 12 to 19. Jesus said to the crowd, "They will seize and persecute you. They will hand you over to the synagogues and to prisons, and they will have you led before kings and governors because of my name. By your perseverance, you will secure your lives." The Gospel of the Lord. Praise to Praise you, to Lord Jesus. you, Lord Jesus Christ, no? Ngayon po sineselebrate ng Catholic Church ang Red Wednesday. Ang Red Wednesday po, we are one, we are in solidarity with the persecuted Christians all over the world, no? Yung persecution naman yan from the early church, no? Magmula sa Roman Empire hanggang ngayon, no? Tuloy-tuloy po yan. Ang estimate po ng isang annual world watch list sa USA po to. Ang estimate nila sa ngayon 360 million Christians experience high levels of persecution for their faith, no? 360 million high level persecution of faith, no? Yung persecution na to, iba't ibang uri to, no? From social discrimination, dinidiscriminate ka pag Christians ka, no? Ganyan po nangyari sa Egypt, no? Pag Christians ka, wala kang position sa government. Kaya yung mga Kristiyano ron karamihan professional, mga medicine, engineering, mga ganun po, no? At yung mga trabaho nila dahil nasa Muslim area sila nag-aalaga ng mga baboy, iba-ibang social discrimination, no? Hanggang merong violent attacks, no? Halimbawa sa India, sinusunog yung mga villages, no? There was a time, no, nung sinusunog yung mga village o pag nahuling pare tsaka madre, fino-force sila mag-sexual act para wag nang i-persecute pang ibang Christians, no? Ganyan ginagawa nila, no, sa India. Uh, there was a time, however, alam nyo, all of a sudden, lahat, halos, sa lugar na yon mga elephants, nagtakbuhan sa area ng mga nagpe-persecute sa Christians, no? Gumawa ng miracle si Lord, no, para itigil yung nung persecution, no? Meron ding state sanctioned oppression, no? Halimbawa sa China, kaya underground din ng Catholic Church. Ganun din po sa Iran, underground ng Catholic Church. Pero alam niyo po, sa China at sa Iran, grabe ang increase ng mga Christians diyan. No? Parang paradox. Kung saan pinapersecute ang Christians, lalong dumadami ang Christians, no? You participate in the cross of Christ in this way, no? Kasi yung gospel reading po rito, sinabi ni Jesus, pag pinapersecute kayo, time to bear witness to me. Kasi ibang values ni Jesus Ibang values ng kingdom of God sa values ng kingdom of Satan. Kaya may persecution. Pero sabi ni Jesus yung reward nyo will be great in heaven.
nakalagay nga sa Alleluia, no? Kung nagsimba po tayo ngayon, remain faithful until death, and I will give you the crown of life, no? Taken from Revelation chapter 2, verse 10. Ito po mga readings hanggang Sunday. Tapos niyan, although this coming Sunday, Advent na, pero binibigyan ng focus dito yung siguro maganda isama natin sa prayers natin, include natin everyday for the persecuted Christians. Ang intention natin, that in their persecution, they continue to bear witness to Christ and they will be given the strength of the Holy Spirit, no? The gift of fortitude, the gift of courage na nakuha natin nung tayo ay kinumpilan. That the gift of fortitude be manifested in the lives of the persecuted Christians, no? Kaya yung ang persecution ngayon nasa Middle East, nasa North Africa, no? Binabasa ko lang po yung report sa yung nabanggit ko kanina, no, ng Open Doors USA, no? Gumagawa sila kasi ng yearly report eh. Sa ngayon 360 million Christians are experiencing high-level persecution, no? Na-mention na rito sa Middle East and North Africa, no? Babasahin ko lang po mahapyaw, no? Sa Iran, sa Saudi Arabia, and Syria. Yung kanila mga Islamic laws ay napakahigpit, no? Para sa mga Kristiyano, no? Pag na-convert, kahit mga Muslim na na-convert sa Christianity, ay considered as apostasy and punishable by death. Kaya believe ka rin sa mga Muslim sa naging Kristiyano, handa silang mamatay for Jesus, no? Kaya will pray for them. No, Jesus is touching them, no, mga Muslims. And they are converting to Christianity. And the effect of their conversion is apostasy, na punishable by death. Kaya pag-pray po natin sila, no? Sa Asia po, sa North Korea. Sa North Korea, mga Christians, they face harsh punishment, including imprisonment or execution for practicing their faith. Kaya nga nakapagtaka sa Pilipinas, no? O sa mga lugar na merong Kristiyano, patay-patay tayo sa panampalataya. Samantala yung mga persecuted Christians, they keep on worshiping Jesus sa misa. Nagdadasal ng rosary. Nag-Bible study. May mga devotion sa mga saints. Kahit sila ay makulong, ma-torture, at ma-execute. Ganun po nangyari sa North Korea, no? Sa India, yung mga Hindu nationalist movements, gusto nila i-force ang Christians na ma-convert sa Hinduism. Sinusunog yung mga villages, pinapatay sila, no, sa India. Sa China, minomonitor ang lahat ng religious groups na hindi tumatagni kung ano ang gusto ng state-controlled government. Sa Sub-Saharan Africa, minention dito yung, kung narinig nyo ito, no? Yung Boko Haram in Nigeria. Nabalitaan nyo, ang daming pare ang kinikidnap at pinapatay. No, may medyo parang sad news, no? Sad news yung nabanggit ko ngayon, no? Pero makita mo yung the work of grace. Makita mo dito how the Christians are called by Jesus to bear witness to Him. Ito yung sinasabi sa Book of Revelation, no? Maraming martyrs for Christ. No, kaya siguro ito'y malungkot, pero mayroong hope na nanalo ang kingdom of God. Nanalo si Jesus. Ang panawagan sa atin, mga Kristiyano na walang persecution, pagdasal natin sila. Tapos we become active in our Christian faith, no? Sa Somalia, tinatarget sila ng mga terrorist groups para makuwanan ng ng pera. Tinatarget sila, no?
Itong Christianity kasi, threat ito sa mga ideological ideas ng mga terorista. Kaya pinapatay. Ganun din nangyari noon nung umalis yung USA sa Afghanistan. Yung mga Kristiyano binabaril, pinapatay, no? 'Di ba hayaan niyo po ako magkwento, no? Para yung sa prayer niyo maisama lagi. Pag nag-rosary tayo, no? Part of your intention, Lord, be with the persecuted Christians, no? Pour out your grace on them. Send forth your spirit so that your kingdom may reign on earth, no? Sa sa mga Western nations na hindi pinapatay ang Kristiyano, iba ang kanilang persecution sa West, no? Halimbawa sa France, no? Ino-ostracize ka. May legal challenges. Halimbawa, sa England, no? Nagsara doon yung adoption program ng Catholic Church kasi fino-force sila ng state na ipaampon yung mga bata sa mga gay couples. Hindi pumayag yung Catholic Church doon. Kasi dapat ang bata lumaki sa magulang, babae at lalaki. Fino-force ng state. Ito po yung first world, no? Fino-force ng first world ang church na mag-give in. Kaya ginawa ng Catholic Church sa England, sinara nila yung kanilang apostolate na yung mga orphans ipa-adapt. No? Ganun po, no? Kaya inaatake ang mga Christians kung ating mga views on marriage, on sexuality, tsaka yung mga bioethics, no? Ibig sabihin, transgender, operation, gagamitin yung pera ng gobyerno para ma-opera yung transgender operation, no? So ito yung mga persecution sa West, no? Through laws, no? Para ganyan, no? Kaya maraming reason, no, kung bakit pinipersecute ang Christian, no? Religious and ideological dominance, no? Lalo yung mga Islam, Hinduism, Communism. No? Tatlo pong sa ngayon, no, napakalakas na nag-persecute sa Christians. Islam, Hinduism, and Communism, no? Kasi sina-challenge ng Christianity ang kanilang mga ideologies, no? Kasi may mga hard teachings si Jesus, no? At sasabihin natin mga hard teachings ni Jesus, no? Yung Christianity nagiging threat sa Islamic democracy, sa theocracy nila. Nagiging threat para sa Iran, no? Binabaril, pinapatay, kinukulong yung mga Christians, no? Way din to para i-control nila politically ang lipunan, no? Na walang ibang boses, kundi boses nila. No? Kaya lagi ang church na nadadamay dyan, di ba? Lagi na in-invoke na separation of church and state, Pero may mga values tayo, halimbawa, abortion, legal yan sa Western world. Ang church papalag dyan because abortion is against the will of God. Contraception is against the will of God. LGBTQ, homosexual couples, that is against the teaching of Jesus Christ. Kaya, ito pong mga hard teachings, yung church kailangan kung maging tapat siya kay Jesus, magpipreach siya. Kaya na-persecute siya. No, marami pang dahilan, no? Pasok lang pa kayo kung gusto nyo mag-share, no? Bago ko italakay yung gospel, no? Binibigyan ko kayo ng mga example lang dito, no? Kaya, siguro enough na po rito. Pero bakit yan tinatarget Kristiyano, no? Marami namang grupong pwedeng targetin. Laging tinatarget Christians, Kasi mga values ng Christians, values ng kingdom of God against the values of the kingdom of Satan, no? Kaya, anong response natin dito, no? Una, ang response natin dito sa persecution, pray for persecutors. Ipagdasal natin sila. Ayan ang Kristiyanong response. Unang response niya. Sabi ni Jesus sa Matthew 5:44, love your enemies and pray for those who persecute you.
Biro mo, inaapi ka na, pinagdadasal mo pa sila. Makita mo yung value ni Jesus nasa iyo na eh. No, you're becoming Christ. You're being formed in the image of Christ. Ganun si Christ, di ba? Father, forgive them. They do not know what they are doing. So sa ating papipray ng rosary, blessed sacrament visit, o sa misa natin, we pray for those who persecute Christians. No? Tapos, sa level naman ng politika, pwede mag-advocate, no? Magkaroon tayo ng religious freedom. No? Kasi we are living in a society. No? So, pwede natin advocate magkaroon tayo ng religious freedom. No? Ayan lang, sa atin, hindi ganun problema dahil majority sa atin na Catholics, no? 83% ng Filipinos, Catholics, no? Ganon. Tapos, ang pangatlo, live the gospel boldly. Kaya po tayo nag-Bible study, no? Yung Bible study at sharing natin, hindi lang po sa isip natin yan, no? But we really live the gospel, no? No, we really live the gospel, no? Boldly, no? Sinabi nga ni Jesus, Matthew 5:13-16, no? You are the light of the world. No? Ilaw kayo ng mundo. Ipakita nyo. No? Ipakita nyo. Last week, nasa ako. Yung class namin, 50 years of, kaya, 50 years na magmula high school, kami, seminary days, no? Nag-reunion kami sa Boracay. Nilibre kami isang classmate na mayaman na mayroong hotel doon, no? Hindi naman, ang daming hindi nakapunta. Kasi marami sa mga classmates ko, baldado na eh. No? Ganon. Ang nakapuntang pare doon, dalawa lang kami, no? Si Father Arlo Yap, tsaka ako. Yung ibang pare, mga classmates ko, hindi nakapunta, may mga sakit na eh. Si Father Boboy Jimenez, si Father Rodel Arellano, si Father Emil Valenciano, may cancer, no? Si Father Boboy Jimenez, kung maglakad, dahan-dahan na lang. No? Si Father Barb Amelia, malakas pa, pero very busy siya sa kanyang parish, no? Dahil may fiesta sila. We live the gospel boldly. Pumunta kayo sa Boracay, may mga ibang lugar doon, parang Sodom and Gomorrah, no? You live the gospel. Dahil halimbawa, sa gabi, pupunta kami sa mga bars, no? Para si Brother Aldrin, no? Kantahan din kami. No? Ang lalakas loob namin kumanta kasi yung mga kumakanta ron sintonado. Kaya lumakas ang loob namin, sige, kanta na rin tayo. You witness, no? Na clean fund. No? Live the gospel boldly wherever you are. Live the gospel boldly. No? Meron palang kanta, puro mura, no? Ngayon ko na narinig yun eh. Kaya nag-alisan kami sa sambar. Minumura kami. Sabi ng classmate ko, minura din siya. Meron palang kantang gano'n, no? Mura. PI. Tingnan nyo sa Google. No? Pakinggan nyo, puro mura. Meron pala yun. Kaya sabi ng mga classmate ko, PI. Basta umalis na. Pero live the gospel boldly wherever you are. Live the gospel boldly, no? Ika-fourth, support the suffering church. Yung pag-support sa suffering church, merong ang tawag diyan yung may organization diyan humihingi ng donasyon ng pera para magpaaral ng mga seminarista sa mga lugar na pinipersecute ang Christians, wala silang pera. O para mabigyan yung mga pare ng mga bagong damit, ng mga chalice. Oo, church in needs, no? Aid in church needs, no? May ganung organization, no? Aid to the church in need. Ay yung pangalan pala ng organization, no? Aid to the church in need. Or Voice of the Martyrs. Or organization Open Doors, no? Ito yung tatlong organization, no, ng church na humingi ng donasyon, no, para tumulong, no, sa mga lugar na pinipersecute ang Christians at matulungan sila sa kahit anong maliit na bagay, no, matulungan sila, no. Kaya nagpapadala doon ng mga libro, mga ganito, mga pandasal, mga liturgy, mga chalice, mga wine, nakapadala doon, no. Okay. Ngayon, ano sa Biblia to? Iko-connect to, wala pa tayo sa gospel reading, no. Kasi ngayon Red Wednesday
no, tungkol sa persecution ng Christians, no. Anong perspective ito sa biblical, no? Ah, sinabi ni Jesus sa John 15 verse 18, if the world hates you, know that it has hated me before it hated you. Kung kayo ay kinamumuhuyan ng mundo, sabi ni Jesus, tandaan nyo, na una ako na kamuhuyan ng mundo. Ganyan po talaga, if you live a Christian life, kakamuhuyan ka ng mundo. Simple, halimbawa, simple, no? Kunyari, sinasabi ko, diba, parang Sodom and Gomorrah. Tapos pagdating mo doon, hindi ka gumagawa ng ganun. Eh, parang corny ka. At Bishop. binibigyan pa sila ng judgment, no? Na parang ang ginagawa nyo ay mali. No? Parang mali ang ginagawa nyo. Share lang Halimbawa, po, Bishop. ano po? May share lang po ako, Bishop. Sige, mag-share po muna kayo. Sige pa. Nakakatawa man, naalala ko yung sinabi niya sa bare. Kasi po, nung pong time na pagka talaga palang nasa bar po kami, no, beer house sa isang Bukawi. Destino po kasi kami noon. Maraming mga may table, may mga babae. Ang kantahan nun nila, para siyang bar talaga na ang kanta doon sa harap yung kakanta. Kumanta ho ako. Ang kinanta ko, Lead Me Lord. Nagulat ako sa reaksyon ng mga tao. Yung mga naghahalikan, yung mga nag-post sila lahat. Opo, Nagano sila lahat, tumahimik lahat. Opo. Talagang pilapil ko po yung pagkanta ko ng Lead Me Lord. Talagang tumisigaw pa ako. Sabi ko, sa impyerno naman pala Sa impyerno naman pala pagka talagang makapangyarihan talaga ating Panginoon sa Kristo, hindi magwawagi sa Satanas. Kaya natawa na lang ako Natawa na lang ako dahil talaga nung kinanta ko yun, talaga nag-post talaga parang pinto yung mundo nila. Minto. Pati ako daw sa pagkanta ko, tapos ako pinapil ko po talaga, sabi ko, Jesus name talaga Sabi ko, doon ko napatunayan talaga na talagang napaka-powerful talaga ng Panginoon. Talagang totoo po yun na yun naman po, naalala ko lang po yung sinare nyo na Sodom and Gomorrah. Tama po yun, Brother Alben. No? Maraming salamat sa iyong karanasan. No? You really lived boldly the gospel. No? Isang halimbawa pa na kakaiba na pwedeng, sabi ni Jesus, they will hate you. Kunyari, faithfulness in marriage. Uso na hindi ka tapat sa asawa. Tignan nyo yung first world, kaya puro divorce Pero pag Kristiyano ka, you live your marriage vows. Faithfulness. Kaya tuloy yung mga taong gumagawa ng ganun, ang tingin sa'yo, ano ka? Parang kontrapelo ka. Yan, isang halimbawa po yan. Pangatlo, yung mga kabataan. Yung mga kabataan, ang ginagawa niya, walang ginawa kundi uminom, ang good life. Yung parang nung nangyari yung November 1st, yung Halloween sa Poblacion Makati. Di ba na-share ko po sa inyo, di ba? Yung mga yung mga babae, naka-lingerie na, naka-bra, naka-panty. Tapos yung mga iba, siguro, nag-drug siguro yun. May permission kasi ng buong barangay Oo. Tapos ikaw, kabataan ka, hindi mo ginagawa yun? Nasa Bible study ka, kabataan ka. No? Ayun, they will hate you for that. Bishop, Kasi parang po, sige po. meron po akong nakita sa Facebook na ang isa daw sa malaking problema ng tao ngayon bukod sa pera, Opo. infidelity. Kasi Opo. social media na nakikipag-text yung wife or yung husband, ganun. Para bang ang daming, meron kasi akong napanood doon na tungkol sa niloloko siya nung husband niya. Ganyan ako, ang dami nag-comment, daan-daan na kanya-kanya silang experience kung paano rin sila niloloko nung wife nila, nung girlfriend nila, nung boyfriend nila. Parang totoo yung sinabi niyo, napakahirap maging tapat sa panahon ngayon dahil naglipa na ang mga demonya at demonyo. Yun lang. Opo. So tama po sa sharing nyo. Ayan po nangyayari. Kaya sabi ni Jesus,
kapag tumunod kayo sa akin, yung mga values ko ay values nyo, ano kayo? Magiging kontra kayo kung ano pinapahalagahan ng mundo. Siguro iba sa'yo, nakikinig pa minsan-minsan, no? Yung nangyari sa mga YouTube, yung Quadcom meeting, tungkol sa corruption. Dapat, pag nasa loob ka ng mga ganun corruption na, nagawain, dapat makisama ka. Pag hindi ka nakisama, tanggalin ka. Kita mo si, General Barayuga, pinapatay. Dahil hindi corrupt eh. Dapat masama ka. They will persecute you. Kaya yung mga nakakaawa yung mga yung mga taong although mga ba nag-i-squill na, no? Hindi nila maatim na. Nagharapalan. Yung corruption, grabe po yan. Pag hindi ka kakasama diyan, tatanggalin ka. Sisiraan ka. No, kasi nagiging ka eh. Nagiging judgment ka sa mga kanilang ginagawa. Di ko kung magnakaw, billions. Ayan, sabi ni Jesus, no? If the world hates you, know that it has hated me before it has hated me. Halimbawa, sa atin, madalas yan, yung mga chismis-chismis. Tapos makita lang ikaw, hindi ka nakichismis. Sabihin lang, grabe ka naman, nagpapabait-bait ka pa. Nagkasanto-santa ka pa. Bakit hindi ka nakichismis? Alam mo, gumagandang relasyon ang buhay dahil sa chismis. Isang bagay po yan. Sa mga kabataan dito, labas sa kabataan ng aming simbahan, pinapadala ko yung minsan yung mga sa YouTube, yung modesty pananamit. Kasi ibang pananamit ng Kristiyano sa hindi Kristiyano. Ang pananamit ng Kristiyano, sinabi ni Pope Pius XII, no? Dapat yung kanilang mga 2 inches lang sa neck. No? Tapos yung sleeves, no? Hanggang dito. Tapos yung walang see-through. Hindi makipot. Lampas tuhod yung bestida. Sabihin mo sa babae yan, pambihira ka naman, Father. No? Wala ka sa panahon. O nanay, o tatay, magsabi sa anak, anak, wag naman ganyan. Ako na masyado kayo malisyoso. Ano kayo? Pero iba yung Christian modesty. The world will hate you. Yari ka sa mga fashion, Yari ka dyan sa mga fashion. No? Ganun po yun, no? Yung Christian modesty, iba po yan. Yung walang ginawa, kundi ko nang itapal-tapal sa mukha. Hindi mo masama yan mag-makeup, mag-lipstick, kasi part ng creation yan eh. Gumanda ka, no? Pero hindi yung sobra-sobra. No? Kung ano mga pinagagawa mo sa mukha mo, ano ba tawag yan? Facelifting, no? Okay naman yan. Mga changes kung talagang no? Nakakasama sa iyo. Pero kung wala naman, out of vanity, kasalanan po yan. Kung out of vanity, no? Pero, ayun po yung sasabihin yung values natin, no? Kaya nga sabi ni St. Paul, sa 2 Corinthians 4:8-9, we are afflicted in every way sa fashion. Halimbawa, pati pa nga panonood natin sa mga YouTube, sa mga yung pornography. Pag Kristiyano, po yan? Hindi bawal po sa because we are the temples of the Holy Spirit. Kaya lagi ko sinasabi, dahil kahinaan ng ating laman, meron mang confession, you go to confession. You go to confession at least once a week, once a month, no? Kami kasi may once a week eh. Pero ganun lang, kung lagi ka nakakasala, okay lang, tuloy-tuloy lang. At least alam mo, kasalanan yan. Mga iba, hindi na alam na kasalanan yun eh. In that type of music we hear. No, dapat alam niyo, Christian music, nasa Hong Kong po ako noon eh. Sa mga pinsan ko, pinakanta ko yung Come Holy Spirit, ano sabi? Para naman funeral song yan. Yung Come Holy Spirit, funeral song. Iba yung song nila eh. Yung mga song natin, Tantum Ergo, mga Christian music yan. No, kaya yung pati sa pagpili ng ating musika. Batay po yan kung ano pinapahalaga ni Jesus. You are the light of the world. You are the salt of the earth, no? Matthew 5, no? Ikaw ay asin. Kaya sabi ni Jesus,
Kung ang asin mo, pagiging asin mo, wala na silbi, tatapak-tapakan na lang yan. Wala nang pagkakaiba yung pagiging Kristiyano natin. Hindi ka na ilaw hindi ka na asin. Ayun po naging team namin sa aming youth congress, sa aming community. No? Pag mga hard teachings na, yung mga kabataan napapaaray. No? Kasi lahat ginagawa laro. Sabi ko, ito turo ni Jesus to. Hindi ko naman turo to Turo ni Jesus na tinanggap ko, kaya turo ko na rin. No, mga kabataan kasi, sabi ko sa kanya, i-memorize nyo, no? 1 Timothy 4:12, no? 1 Timothy 4:12, 2 Timothy 4:12, no? Nakakalimutan ko na. Basta 1 Timothy 4:12, tungkol sa kabataan yan. Yung hamon dyan. You live a clean life. Sa kabataan, sabihin mo yan, from 12 years old. Dati 12 years old, ngayon, mababa na. Nasa 8 years old na sa West. Alam ni Bishop dito yan, parang papakumpisal. Iba na yung kasalanan ng mga kabataan ngayon. Pero you have to preach that. Clean living, clean life. Nakasala, mangumpisal. At least alam mo kasalanan yun. At least alam mo. Kaya tayo, hindi tayo nagiging ilaw at asin ng mundo kung hindi natin pinipreach to. Preach boldly the gospel. Kaya nga sabi ni St. Paul, we are afflicted in every way. Kahit sa panig, binabanatan tayo. But not crushed. Afflicted, but not crushed. Because we have the Holy Spirit. Perplexed, naguguluhan na rin tayo But not driven to despair. Naku-confuse tayo, naguguluhan. Pero hindi tayo nag-despair. Persecuted, but not forsaken. Kahit pinipersecute tayo, the Lord will never forsake us, no? Struck down, pinababagsak tayo, but not destroyed. Ang ganda sinabi ni St. Paul, no? Kasi naranasan niya to Ito po yung sana yung diwa habang pinag-celebrate natin, pinagdadasal natin mga persecuted Christians. Tayo mismo ang persecution natin in different ways lang. Pinipersecute tayo ng mga values ng media, ng corruption ng government, yung mga entertainment natin. Diyan tayo pinipersecute ng mga Christians, no? Nag-give in tayo. Kasi yung mga magulang, hindi nagagabayan ng mga, biro mo, bago kumain, magdadasal tayo. Ang laking bagay yan. Ano yan? Witnessing yan. You bear witness to Jesus before you eat, you pray. Witnessing yan Mga iba nahihiya magdasal sa sa mga restaurant. Bakit? Hindi nagdadasal sa bago kumain, Ganon. So marami, yung persecution natin, alam natin sa mga communities natin, Alam natin yan. Ibang persecution natin, isang persecution ng mga iba na pinapatay talaga sila, ini-imprison sila, tinotorture sila. Sa atin, very insidious, dahan-dahan. Parang subtle sa mga values natin. Okay na yan. Okay ang contraception, okay ang abortion, okay ang homosexual practices, okay ang pornography, okay yung magsalita ng malaswa. Yung mga kabataan namin, yung dati grabing kalaswaan magsalita yan sa communities. Habang tumatagal, medyo na iba na yung kanilang pananalita. No? Mga values po yan No, yung mga mga entertainment natin. Yan po mga paraan, no? Kaya nga may pag-aasa tayo. Yung pag-aasa na to, yung sinabi ni Jesus, so na-persecute din tayo in different ways, no? Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Matthew 5:10. Kaya tayo na persecute sa mga ganitong bagay, sabi ni Jesus, blessed are you, for yours is the kingdom of heaven. No? Kaya, mapansin nyo, minsan kingdom of God, kingdom of heaven. Kasi, kay Matthew kasi, ingat silang tumawag ng God. Kasi, diba, pag nakikita lang Yahweh, ang basa na dyan, Elohim o Adonai. Hindi na mabanggit yung Yahweh. Kaya, instead of kingdom of God, sinasabi na kingdom of heaven. Pero sa gospel ni Mark tsaka ni Luke, kingdom of God. No? Ayun po difference ni Matthew tsaka ng
gospel ni Mark tsaka ni Luke, no? Ganun po. So, siguro hanggang doon muna siguro yung sharing ko tungkol sa persecution ng mga Christians, no? Ang basta lang, no, nabanggit natin yung mga pwede natin gawin, no? Prayer and everything. Okay. Punta na po tayo sa gospel. Meron pa tayong mga 30 minutes pa, no? Gawin niyo po yung ginawa ni Brother Alvin at Sister Jessica, no? Singit po kayo, no? Mag-share po kayo, no? So, even the persecution, sabi ni Jesus, blessed are you, for the kingdom of God is yours. No? Kaya merong hope, no? Hindi lang sadness, kundi hope, no? Okay. Ano sinabi sa gospel, no? Ito yung mga signs of the end times, no? Ang sinasabi sa atin ni Jesus, do not be deceived. Huwag kayo maluloko. Diba? Daming mga nagsusulputan mga iba-ibang kulto dyan. Ano? Ang dami. No? Do not be deceived, ay nasabi ni Jesus. No? Pangalawa, do not be afraid. Kasi ang unang reaction kasi natin, natakot tayo eh. Which is normal kasi ano naman tayo, may tao tayo, no? Meron tayong flesh and blood na nasasaktan, no? Kaya ina-assure ni Jesus, do not be afraid. I am with you always until the end of time, no? Matthew 28, no? Verse 20, no? 19 to 20, I'm with you always. Pangatlo, do not be distracted. Kasi dahil may persecution, in different ways, nadi-distract ka na kung ano sa dapat mong gawin. Ano ba dapat gawin natin? Ang dapat gawin natin, alam natin ating pananampalataya, we go to mass, we pray the rosary, we have Bible study, we visit Jesus the Blessed Sacrament. Ito po yung mga focus natin. Ngayon, pag marami yung mga problema, yung pagiging faithful natin sa ating family, sa ating spouses, yung ating hindi tayo chismosa, hindi tayo chismoso, hindi tayo nagmumura, yung ating panalita, doon dapat tayo nakafocus, no? Yung mga virtues natin, hindi sa mga fears. Kaya sa gospel na to, sinasabi sa atin ni Jesus lang, do not be deceived, huwag ka mapapaloko, dahil you have my word. That's why we have the church to interpret properly the Bible, no? Do not be deceived, do not be afraid, and do not be distracted, no? Nakafocus tayo sa mga nabanggit ko, no? Okay. Tapos nakalagay rito, ito yung assurance ni Jesus eh. Mabigat eh. Not a hair of your head will perish. Tayo, marami pa tayong buhok, di ba? Mga iba, wala nang buhok eh. Mga ibang classmates ko, kalbo na eh. Kaya tawan-tawa sila, binabanggit ko to. Sabi ko, not a hair of your head will perish. Ganun niya tayo poprotektahan. Minsan nagdadasal ako, Lord, paano kaya ng Kristiyano noon, pinipersecute sila? Kasi humanly speaking, hindi mo kaya. Ang sagot ni Jesus sa prayer ko, because I am with them when they were being persecuted. Hawak ko sila. Hawak ko mga Kristiyano. Hawak kong followers ko. The same with us. Si Brother Alvin, biro mo, hanggang nag-retire siya, na-maintain niya yung kanyang commitment. Di ba, Brother Alvin, di ba? Katawa-tawa ka, pinapahirapan ka roon, lahat ng klase yung ginagawa sa'yo. Not a hair of your head will perish. Hindi kanya pinabayaan ni Jesus. Amen po, amen. Amen, praise Jesus, no? So, anumang sitwasyon tayo nandoon, no? Jesus will protect us. Jesus will defend us, no? Ito yung maganda sinabi niya sa gospel, eh. Parang sinasabi po na ni Jesus, no, sa bawat isa sa atin dito ngayon na dumalo, no, at sa mga nakikinig, no, sinasabi ni Jesus kay Sister Jessica, kay Ate Emily, kay Sister Karina, kay Nanay Lucy, kay Min, kay Ate Edith, kay Sister Vicky, si Brother Egay, si Brother Aldrin, si Brother Alvin, si Brother John. Ang sinasabi ni Jesus sa bawat isa sa atin, not a hair of your head will perish. Anuman ang problema
kung anong persecution nangyayari sa inyo, anumang problema yan, basta na kay Jesus tayo, nagdadasal, tinatawag ang Espiritu Santo, we will have a life that is pleasing to Jesus, no? Kaya nga, by our faith in Jesus, no, sa kanyang gospel, we will be free. Malaya tayo sa mga ganitong persecution. Ibig sabihin, emotionally, psychologically, spiritually, na-overcome natin yan. Na-overcome. Sinabi nga ni St. Paul, di ba? Maganda yung prayer ni St. Paul eh. We are struck down, but not destroyed. No? Ayun po nangyari sa atin, no? Kaya nga, the world may be falling apart, but faith in Jesus will save us. No? Laging Jesus, no? Laging Jesus, no? Natalakay na po natin yan, no? Sa ating, no? The name of Jesus is a powerful name. Sinabi ni Jesus, no? Every knee shall bend, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. Kahit ano ang nangyayari sa buhay natin, call on Jesus. Ayan po laging advice ng mga spiritual writers, no? Lalo si Venerable Fulton Sheen, no? Magiging saint na po yun, no? Call on the name of Jesus. Call on the blood of Jesus. Satan hates the name of Jesus. Si Satan, ibang ano yan. No, worldly entertainment, worldly corruption, worldly powers, worldly fame, iba-iba po anyo ni Satanas. But if you call on the name of Jesus, Satan hates the name of Jesus. No? And another name we should call is the name of our mother, Mama Mary. Kasi nakalagay sa Genesis 3:15, there will be enmity between you and the woman, between her seed and your seed. Kaya pag ano man nangyayari sa atin, whether temptation, trials, whatever that is, problems, call on the name of Jesus. Kahit na Jesus lang, Jesus. O Mama Mary. No? Ayan po ang paraan, no? Kasi sabi ng gospel dito sa atin, suffering and pain and sorrow will come to an end. Magwawakas din yan. Suffering, pain, and sorrow. But at the end, there will be Jesus. Jesus remains. Okay po, Ate Emily. Bishop, bakit bago natin matanggap ang blessings natin, kailangan dumanas muna ng mga persecution? Opo. Ayun po ang plano niya. Kaya hindi tayo marami ayun po ang mga tanong eh. Mga iba nagtatanong. Parang hirap kasi eh. Opo. Oo. Ganun, no? Ayun ang naging ayun ang naging way ni Lord. Pinili niya yun eh. Kaya may mga blessings po tayo na-receive kahit hindi po natin hinihingi, no? Marami tayong blessings na hindi natin hinihingi pero binibigay niya. May mga blessings na binibigay after a hard work or after many trials. May reason siya. At pinapaalam naman sa atin unti-unti bakit hindi pa binibigay. No, maaaring halimbawa, yung mga iba nagpe-pray lagi for I give you an example, yung nasa Boracay, yung isang anak nung classmate ko, autistic. Ilang buwan umiiyak siya. Bakit naging ganung anak niya? Na kay Lord naman siya. Naging ganung anak niya. At mamatay siya, paano yung anak niya? Unti-unti niya, kasi na-express niya yung love ni Jesus through His Son. Tapos, na-deepen yung faith niya. Jesus, I entrust to you my son. Kaya may isang pare sa Boracay, sinabi sa kanya, you are blessed
for having an autistic child. That is not the perfect will of God, no? Kasi merong because of sin, no? Nagkaroon ng mga defect tayo. That is not the perfect will of God. But God uses that imperfection para ma-bless ka. Nagtanong yung classmate ko, Father, paano ako na-bless ito? Nalagaan ko to. Kita mo, natuto ka magmahal ng gusto. Kahit pagod ka na, inisip mo lagi yung iyong anak. So, ito siya sabi ni St. Paul, everything will turn out good for those who love the Lord, no? Romans 8:28. Everything will turn out good for those who love the Lord, no? So, hindi yung perfect will ng God ng kanyang anak autistic. Pero, it is a permissive will of God para yung mga virtues ni Jesus ay ma-practice niya sa anak niya. Yung anak niya ngayon, 29 years old na. Lagi niyang kasama yun, no? Ganun. Ayun po yung ang mahalaga po rito, Ate Emily, given though it is not the perfect will of God, pero God will make it good for us, no? In some ways, papaalam niya sa atin na bakit niya pinayagan yun. No? Ultimately kasi for our own good yun eh. Oo, mahirap intindihin yun, no? Ultimately for our own good, mahirap intindihin yun. Pero gradually, habang tumatagal tayo sa relationship with our Lord, pinaano sa atin ni Lord yan, no? I'll give you another example, ah. May kaibigan akong pare, no? Na-assign siya sa Africa. Pinalo siya ng machete sa ulo. Machete, alam niyo po machete, no? Comatose siya for 3 days. That was a long, long time ago. Tapos, siya, tapos bumalik ng Pilipinas na. Tapos parang lagi din sila mabother, di niya mapatawad yung mga betrayal ng mga tao and everything, no? Lagi bumabalik, no? Lagi po niya pinopost yun sa Facebook. Sumagot ako sa kanya. Pare yun, no? Sinabi ko, nirefer ko yung case ko rin, sabi ko, sa isang bishop, si Bishop Ted Buhain. Namatay na siya mga 3 weeks ago. Siya po yung bishop sa Quiapo, si Bishop Ted Buhain. Sabi ko, Bishop, lagi bumabalik sa akin yung mga painful memories. Inihingi ko kay Lord, mahil yun. Dahil pinatawad ko naman yung tao. Pinapatawad ko naman eh. Alam mo sinabi ni Bishop Ted Buhain? Napakaganda. Sabi niya, akala mo, Joe, healed ka na. Bakit pabalik-balik ka? Sabi niya. Di ba nakalagay sa Revelation chapter 12? Satan is accuser of us day and night. So pag bumabalik-balik yan, hindi yan galing kay Lord, kay Satan yan. Para mawala ka ng joy and peace. Magkaroon ka rin ng anger and everything. So healed ka na. Ang ginagawa ni Satanas, ibinabalik uli lagi sa'yo yan para ma-dislodge ka, ma-distract ka. Pero pag na-overcome mo yan, nasabi mo lagi, Jesus, Jesus, pinagaling mo na ako, Jesus, pinatawad ko na yan. Sabi niya, you have double merits. Which is true, kasi nakalagay sa 1 Corinthians 15, no? Verse 55 at 52. Na lahat ng merits natin, pag na-overcome natin yan, we shall have merits kay Lord. Sinare ko sa kapare ito. Sabi ko, sinare ko sa kanya. At ngayon, inoperahan siya ngayon eh. Gallbladder stone niya. Na-healed siya. Kasi sabi niya, oo nga no, pinatawad ko na yung tao. Because of the resurrection of Jesus, pinatawad ko na yun eh. Pero pabalik-balik sa akin. Temptation na lang pala yun, temptation na. Healed na pala ako ni Lord. Thank you, Lord. Ang tagal niya, biro mo, for how many years? It took the Facebook para makita ko yung pangalan niya. At nag-respond ako. No? Kaya ginamit ni Lord yung Facebook, no? Ginamit ni Lord si Bishop Ted Buhain para mabigyan ako advice. Yung advice ni Bishop Ted Buhain, sinare ko sa kanya. So, ganun po yan eh. May mga blessings tayo na after ma-overcome natin, no? Ganun talaga, ang paraan ni Lord eh. Ate Emily, minsan, no? Ayun po, paraan. Kaya, sige po, kung gusto niyo i-follow up, ate. Oo.
So siguro parang dahil wala na po tayong time, siguro masabi ko lang dito sinasabi lagi ni Jesus sa John 16 verse 33, no? Favorite verse ko po to nung ako'y first year novice, no? The world will make you suffer, but be brave. I have defeated the world. Ayan po ang nung ako'y when I was a novice, first year novice, naging favorite passage ko po yan, no? The world will make you suffer, but be of good cheer or rejoice because I have overcome the world. Si Jesus lagi. Si Jesus, no? Pag hindi tayo bumitaw kay Jesus, ang ganda ng buhay na, no? So, whatever the future may hold, God can be trusted to see us through. Ulitin ko po. Whatever the future may hold, God can be trusted to see us through. So let us show our faith and faithfulness by doing whatever it is God is calling us to do. So let us live for today, despite all these persecutions, despite all these problems, and hope for tomorrow, and rest on the promise of Jesus that Jesus is coming in His due time. Victorious. Ayan po ang end time. Yung end time po, hindi kinakatakutan yan. Ang end time po is the fullness of God's kingdom. The end time is the fulfillment of God's plan, no? So, while we are talking about all these things, do not forget to enjoy life. Sinabi ni Jesus, di ba? Sa John 15, no, verse 11, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. So, amidst all these things, kaya natutuwa ako sa mga post nyo, Ate Emily, nag-enjoy kayo, kumakain kayo ng cake, pupunta kayo sa mga kung saan-saan. You enjoy life. No? Yun sinasabi ni Lord, no? Amidst all these things, no? Enjoy life. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. With this in mind, sinabi ni Jesus, by your endurance, sinabi niya sa gospel ngayon, you will gain your lives. So, while we persevere, no, sa ating buhay kay Kristo, we will gain our lives, no? Siguro, hanggang doon na po muna siguro, kung meron pang gusto mag-share o magtanong, pero good news po to, kaya good news ang gospel natin, parang una nakakatakot, pero hindi. Kasi gusto ni Jesus, nag-enjoy tayo during this. Okay po? Bishop, Sige po. tanong ko, ano yung, kasi hindi ko nakuha, sinusulat ko eh. Ano yung kaduktong ng ano yan? End time is fulfillment of God's, ano yun? Of God's plan. Okay. Oo. Salamat So the po. end time, kasi usually pag ang topic natin end time, yung mga sa gospel, nakakatakot no? Hindi, the end time is the fullness of God's kingdom. The end time is the fulfillment of the plan of God. Kaya we look forward to the end times. Kasi mga iba natakot sa end times. No. Ayan ang fullness ng kingdom of God. Ayan ang fulfillment ng God's plan for us, no? Kaya nga, bigyan tayo ng attitude ni Jesus, no? Do not be afraid. Do not be deceived. Do not be distracted. Enjoy life. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete, no? We follow His method, no? We always forgive. We pray for our persecutors. We proclaim and live boldly the gospel. Ayun lang po yung panawagan ni Jesus sa atin sa mga ganitong sitwasyon, no? Ganun pa. Kaya Lord, no? Inihingi ko po yung blessing mo. We are going to start our new season, Advent season. Lord, tinataas ko po sa iyo si Sister Vicky, si Sister Ate Edith,
si Min, si Nanay Lucy, si Sister Karina, si Ate Emily, Sister Jessica, si Brother Egay, si Brother Aldrin, si Brother Alvin, at si Brother John. Lord, the fullness of your plan, the fullness of your kingdom be upon them in all the trials and persecutions of their lives. This we ask you in Jesus' name. Amen. The Lord be with you and with your spirit. Spirit. The Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ayos. Praise Jesus ha. Thank you po ha. Thank you po, God bless. Bishop. God bless po. Thank you. Maraming salamat po. God bless po. Sige po. Okay po.